So sobrang lala po ngayon mga sangkay nang nangyayari sa bansang Amerika. Yung kalahati mga sangkay nasusunog o meron pong wildfire, yung kalahati naman mga sangkay nagyayelo. So ano na ang nangyayari sa ating mundo? So good day sa inyong lahat pero bad news. Itong ating vlog today, pag-uusapan po natin mga sangkay itong kalamidad, mga disaster na nagaganap ngayon doon sa US. May report o mayroon pong mga, actually hindi naman na ito, kumbaga kung kayo ay nanonood lagi dito sa ating channel, may inform po talaga kayo. Pero sa mga balitaan mga sangkay ngayon sa global news, mababasa nyo pa talaga ang dami pong nagaganap po doon sa US ngayon na mga kalamidad. Pag-usapan po natin yan, but bago natin umpisa nito, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel kung gusto nyo po na mga matitinding mga impormasyon na nagaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang gawin nyo lamang mga sangkay, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, ito na. Nakakalungkot itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Ayan mga sangkay, nakita ko itong post. Isa pong Amerikano yung nag-post. I don't know about this person mga sangkay, kung ito ba ay sikat, pero verified Facebook account po siya. Sabi po niya dito, half under fire and half under ice. The state of the church. Sabi po dito mga sangkay, walk in repentance, many will laugh and make fun, but we have better wake up and know God is real. No time for negativity and nonsense. May mga nag-comment po dito mga sangkay. Sabi po niya dito, this isn't man-made. The wrath of God has been kindled. Lord, what awaits us January 15? So ito po ay nagaganap ngayon sa US mga sangkay. Sabi pa po niya dito, let this be clear, this is not the wrath of God in full. This is only a mild lamang daw pa pala ito mga sangkay. Hindi pa po ito yung wrath of God. Yung wrath of God na tinatawag sa Biblia mga sangkay, malala po yun. Yung kasama po sa tinatawag na 7 bowls sa Book of Revelation. Mangyayari po yun sa tinatawag na Great Tribulation during the 7 years tribulation sa ating mundo ayon po sa Bible prophecy. So ngayon mga sangkay, just to inform you, kung ito nga ba ay fake news, itong sinasabi po niya, o ito nga ba ay totoo, well, tingnan po natin. Ito po mga sangkay, yung nangyayari sa US ngayon, puro sunog. Yan, makikita nyo po mga sangkay. Grabing sunog. At para po sa inyong kaalaman, hindi pa po tapos ang sunog. Tuloy-tuloy. Ito mga sangkay, pinakabago. Live po ito kanina, ngayon lamang. Tingnan po ninyo, mga sangkay. Yan po yung situation ngayon sa US. Yan po ang nangyayari ngayon doon sa bansang Amerika. Yan, kung mapapansin nyo mga sangkay, grabe po. Naka-live pa po sila sa nangyayaring sunog na ito. Grabe oh. So sa una yan po, makikita nyo mga sangkay, marami po ang pumupuntang mga helicopter para magbuhos ng tubig. Grabe, no? Parang kanina ata, parang madaling araw po ata sa kanila. Hindi ko alam kung anong oras doon.
Pero yan po, mga sangkay, nagbubuhos ng tubig, tuloy-tuloy pa rin po. Pero andun na po siya sa mga kagubatan. Siguro yung hangin papunta na doon. Pero marami pa rin pong kabahayan ang nadadamay sa sunog na ito doon sa US. Wildfire. Ang sinasabi po nila dahil po sa climate change, pero ang sinasabi naman po natin, ito ay end times. Part ng propesiya sa Biblia na magaganap po yung mga ganitong klaseng kalamidad, pananalasa po ng kalikasan. Ngayon mga sangkay, kung ang US, malaking bahagi nasusunog, eto, sabi po niya, di ba? Ang sabi po niya, ito, kalahati nasusunog, kalahati naman nagyayelo. Ngayon, tingnan po natin kung totoo nga ba. Ayan, makikita po ninyo mga sangkay, ayan, nakalagay po, matinding winter storm create dangerous conditions in parts of US, parts of Midwest, East Coast in aftermath, ito, snowstorm. Grabe mga sangkay, no? Makikita po natin yung mga matitinding nangyayari ngayon doon sa Amerika. So, totoo po siya. Ayan po. Totoo pong nangyayari ito ngayon doon sa US. So, hindi po ito kasinungalingan mga sangkay na pinost ng isang taong to. At ngayon, tingnan po natin itong balita about dyan. We're going to begin today, though, with a bitterly cold weather, and I know you know the word bitter is ice and snow. Grabe. Tingnan nyo yan mga sangkay, oh. Dati mga sangkay, para sa atin, nakakatuwa pag may snow. Pero para sa Amerika, ito na po ay hindi na magandang nangyayari. Alam mo yung sa mga sci-fi movies, di ba? May mga Snowpiercer ba yung tawag doon mga sangkay na movie? Wala po silang ibang sinasakyan, yung train lamang na paikot-ikot at ang buong mundo nagyelo na. So parang ganito na po ang nangyayari doon sa US. Mga sasakyan lumubog na, mga estruktura lumubog na mga sangkay dahil po sa tindi Create ng dangerous snowstorm. road conditions across a huge section of the country, causing hundreds of accidents. At Grabe, tingnan least nyo yan. 5 people have died. At one point, nearly 300,000 homes and businesses lost power, and the storm is also still wreaking havoc. Tingnan nyo, pati eropla. Sabi po dito mga sangkay, wala pong kuryente sa malaking bahagi ng US. America's airports with hundreds of flights already canceled or delayed today. There they go, the de-icing machines in full force. Rob Marciano stayed down in Washington, D.C. for us where they got more than... So for me, mga sangkay, tama po yung sinasabi dito ng nag-post. Na ito pa lamang ay hindi po ito ganong katindi na wrath of God in full. Ito po ay mild lamang ng wrath ng ating Panginoon. Just a warning. So bakit may warning mga sangkay? Kasi nga po, ang US, maralala at rampant na po ang kasalanan. Actually, hindi lang naman po Amerika. Sa US nagaganap ito. Buong mundo nagaganap mga sangkay. May balita nga po ngayon, mga sangkay, ayon po sa report, no, hindi ko alam, hindi pa ito kumpirmado, nabasa ko lang, may wildfire na rin daw po doon sa Hong Kong. And I don't know, titingnan po natin sa susunod na vlog kung totoo po ito mga sangkay na may sunog din po doon sa Hong Kong sa kanilang kagubatan. Ang sinisisi po nila dito ay ang matinding pagbabago ng klima. Pero mga sangkay, guys, alam po natin, kung babasahin po natin ang Biblia, mababasa po talaga natin that we are living in the last days because of these calamities, disaster, mga malalaking events ngayon na nagaganap sa ating mundo. Na nawi-witness po mismo ng dalawang mga mata natin. So, klarong-klaro na po ito mga sangkay. Ayan o. Grabe. So talagang wake up call po ito sa lahat ng tao eh. Hindi lamang po ito sa US, mga sangkay, nagaganap. Buong mundo po ito.
na yung nagyayelo, may mga binabaha. Isipin nyo yung Saudi Arabia. Nito lang, this week lang mga sangkay, yung Saudi Arabia. Yung holy city nila sa Mecca. Ano ang nangyari? Binalita po yan sa GMA. Binaha. Paano nangyari na itong lugar na napakamainit, disyerto, kumbaga inuulan man mga sangkay, pero hindi ganun kalalakas. Patak-patak lang. Pero ngayon, binaha ng husto. So, anong nangyayari? We're living in the last days. It's time na ayusin natin yung relationship natin kay Lord. Alright? So, ano po inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Dito, nag-upload po tayo ng mga matitinding mga vlog patungkol sa mga nagaganap sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Kagaya po ng nangyari doon sa Saudi Arabia, dito po natin yan nagawa ng vlog. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Panurin nyo po yung mga video natin dito. Alright, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.